Kasi ang liit naman, ano bang, magkano lang ba naman yung 700, sir. Magkano? 700. Doon kayo nagsimula. Oo. So, 700. syempre, kahit pa paano may allowance, pero 700, ano yun? Buong buwan na yun. Kung sa unang panahon, sir, medyo malaki-laki na yun. Kasi makabili ka na ng isang sakong bigas sa 700. Sa ngayon, medyo alanganin na. Wala na. Oo. Ngayon yan. Kaya nga, bumalik naman ako doon sa area na yan, sa mga anak ko, sir. Ang sabi naman sa mga anak ko, Pang, papasok kami ng Kapgo, Pang. Time kami si CEO, si Sir Bacala, pumunta na kami mag-arrest doon sa Punam Haji. Sabi ko kay Sir, pwede mo matulungan yung anak ko, sir? Pasok ko na sa Kapgo kasi gusto man silang pumasok. Sige na, pasok mo. Tapos puntahan mo lang, Sir Kalawigan na nga. Pinuntahan ko siya doon. Okay. Ngayon niya, pagpasok nila, training na sa Lumbang. Ako doon na sa operasyon. Mga 1 bulan kami doon sa bundukan, sir. Kabundukan. Ang sabi ni CEO, okay na din yung anak mo. Approve na. Sabi ko, sir, salamat, sir. Kasi wala na akong ibang hingi ng tulong sa iyo. Yun lang, sir. Kasi doon sa area namin, kukunti lang mga Kapgo pumasok sa Kapgo. Kaya takot sila sa mga ano na yan, mga tao na yan. Ngayon, itong makasaman ko, ito si Samuel, si Orozco, sila na yung kami ng body dyan. Na hanggang napasundalo rin sila, hanggang naalis na sila sa sundalo, hindi sila nakatapos din. Katulad din sa akin. Pero ang ginagawa ko talaga, sir, kahit pa man ngayon, pagbalik ko dito sa Kapgo, nag-umpisa naman sa grade 1. Pag alis ko naman sa Kapgo naman, papunta naman ako sa CBO. CBO na ako ngayon doon sa Tabyawan. Kaya nagtaka ko, bakit ganun ka, Kwan? Bakit ka ganun ka sigasig na maging Kapgo? Ayun, CBO naman. Ang CBO kasi is Civilian Volunteer. So, bakit? Sa CBO naman, sir, ngayon, ang sabi ng kapitan doon, si Bernardo, sabi na din, papasok ka na dito sa CBO, sir, kay maraming mga loko-loko dito na hindi makontrol sa mga CBO itong mga CBO ko ngayon. Sabi ko, sir, bakit, Kap? Ako pa talagang ninyo na marami naman mga CBO ka dito. Hindi. Marami nga CBO, pero sa talents mo na yan, sa kalingking sila, di pa makakuha. Sabi ko, Kap, naghinto na ako sa Kapgo, Kap. Nag-retire na ako sa Kapgo. Bakit ngayon naparito naman? Sabi na, sige lang, walang problema yan. Ngayon, ito naman si Juan, si CEO, talagang pinag-ano talaga ako, pinipilit talaga na babalikan na lang sa Kapgo Ding. Kasi abang nandito pa ko, sabi ko, sir, ayoko na, sir, surrender na ako, sir. Ayan, bumalik naman yung pagkaano ko, masigasig kasi kung sa kumbatan lang, sir, hindi ako nagyabang. Kung gusto nila tayo, kung malaranga, patayo ko eh. Hinila ko si CEO. Yung si Morales, natamaan na siya sa bala. Pero sa awa ng Panginoon, kahit anong pang bala nila, langpasan ko yan. Kung ano man kung naramdaman nyo ngayon ng mga Kapgo, sana naman tiwala kayo sa Panginoon. Kahit pa anong hirap natin, langpasan natin yung hirap natin. At tiisan natin hanggang matapos itong laban. Ito namang laban ngayon sa Kanibungan na hindi ko alam kung palarin tayo itong area kasi maraming makalaban natin dito ngayon. At hindi ko alam kung kailan tayo dito paalis. At hindi ko alam kung tayo ba ay palarin itong inkwentro natin ngayon dito sa Kanibungan, yung area ng Kanibungan. Si Sir ang kasama natin. So, tiwala na tayo kaya nandito ang opisyal natin, kasama natin ngayon. Siya naman, nag-aasa sa atin na tayo, pag-uwi, lahat tayo, buo pa rin tayo, uwi. So, na-encounter na kami doon. Encounter namin doon, mahigit 3 oras. 2 kalahati yata ang encounter namin. So, kami si CEO, nagkasama kami si CEO. Sabi ni CEO, Dim, magmaneuverin ka doon sa kaliwa at ako sa kanan.
nakita na namin ang kalaban, pumasok na sila. Pagpasok nila, putukan ka agad. Mahigit 1 oras ang putukan namin. So, minto sila. At sila, withdraw sila. Papunta na doon sa Bungis, ang kalaban. So, pagdating namin sa Bungis, doon, na-enkwentro na naman namin ni CEO. Kasama namin ang mga kapgo, ang tropa ng lahat na 24 SF. Yan ang sabi naman ni CEO, kung kayo, ngayon, ipakita niyong tapang ngayon kasi ito siguro na ang pinaka matindi ng laban. Matinding laban ito kasi malaking grupo na ito nasalubong natin ngayon. Eh, sabi ko man, sir, hindi yan sir. Hindi sila manalo sa atin kasi yung gobyerno ang magwagi pa rin sa gera na ito ngayon. Doon, ang kasabi ko lang na sa hirap, nandun pa rin tayo, kasama pa rin namin yung mga SF, 24 SF. Siya pa rin ang kasama namin. Hanggang naparating kami doon sa, sa Lawi-Lawi na nga. Sabi naman ni CEO, ihiwalay natin yung tong grupo natin, kasi kung tayo maglahat magsama, baka sa ibang oras mapunta sila doon sa kawaliwa o sa kanan. Mabuti hiwalay natin ang grupo para mahuli natin ang mga tao na yan. Sabi ko naman, sir, okay din sir, okay yan. Kasi yung mga tao na yan, sa palagay ko yan, pag-withdrawal na yan sila. Kasi kulang na siyan sa bala. Dalawang oras na enkwentro natin. So, ikaw na ang kung doon mag-isip kung kailan mo ibigay sa mga tao na kasama natin na mag-withdraw tayo o either mag-advance mo tayo. Kasi nakita ko ang mga kalaban mag-withdrawal. Papunta na sila sa kabila. Patawig na sila ng ilog sa Garlayan. Yun. Pagdating sa Tora-Tora, pagdating sa MG, binanata na sila doon. So kami, withdraw kami kunti, papunta ng Lawi-Lawi. Papunta ng Lawi-Lawi, nawala sila doon sa Lawi-Lawi. Sinundan namin bakas nila, papunta na nila sa Bungis area. Doon, nakuha namin nung 12 na baril, 300, 200 ba yung mga bala nila. Nakuha namin, na-recover namin yung lahat. Ang mga kalaban, nandun na sa kabila, papunta na sila sa area ng Bungis. So, sinundan namin yan sa Bungis. Pagdating namin sa Bungis, nagtatanong kami sa mga tao. Sir, may nakita ba kayo dito nga mga tao na armado? Ang sabi naman sa mga sibilyan, wala. Wala. Hindi namin nakita yung mga tao na yan. Kayo, nakita namin. Ang sabi sa mga tao doon, tinanong namin balik sa kabila, sir, may nakita kayong tao dito na nakabaril? Sabi naman ng mga tao doon, sibilyan, wala rin. Pagdating namin sa proper Bungis na, doon pa lang kalaban nagtatago. So nagpupuka naman kami doon. Mahigit 1 oras ang pupuka namin doon sa Bungis. So, pag 45 minutes o 50 minutes siguro ang nagta-enkwentro kami doon. Nakita namin nung mga tao, nag-withdraw naman, papunta ng Upper Mangas. Upper Mangas, doon na. Iwan ko lang kung anong nagawa nila doon. Basta sinundan namin yan. Ang mga sibilyan dyan, para ring yung mga tao na nasa lungga. Nagtago sila para hindi lang na nila masabi yung mga tao kung saan nagdaan o ilang tao sila nagdaan doon. Kasi may tama sila eh. Sundan namin yung mga dugo. Dugo. Sa katapusan, napunta na kami ng Upper Bungis. Nagtanong kami doon. Tinanong namin mga sibilyan, sir, may nakita ba kayo dito mga daan ng tao? Sabi naman ng mga sibilyan, wala sir. Wala, puro wala sila eh. Ay, wala na may nagawa. Sinundan din namin yung makas nila. Pagdating namin doon sa Upper Mangas, doon na, upukan naman kami doon. Upukan, kasi ayaw talaga nilang magpahabol.
ayaw nila magpahabol, may wounded na pala sila. May tama na sila. May tama na sila. Sabi ni CEO, pagpunta natin sa Upper Mangas, dating tayo sa Upper Mangas, standby muna tayo doon. Stipot muna tayo. At magkuhan tayo ng pagkain. Ngayon nag-standby kami doon, mga 15 minutes. Nag-standby kami doon. Pagdating sa Lampinigan ng area ng Lawi-Lawi, kagitnaan ng Panggasaan at saka Lawi-Lawi. Doon, puka naman kami doon, mga 15 minutes. Nasalubong namin ng mga tao na yan. So, nakuha namin yung 2 ring Armalite at saka importin isa. Bali 3 baril nakuha namin dyan. Ngayon, sabi naman ni CEO, dapat lang, itong mga area, i-secure na yan. I-secure yung mga area na ito. Kasi nandito lang kalaban. Tapos, pagdating namin doon sa Balatanay na yan, doon pa rin. Nasalubong naman namin sila doon. Siguro mga 15 minutes na enkwentro namin dyan sa Balatanay area. Balatanay area. Hindi rin yung na yan. Ayun na ang dating puga nila, sir. Balatanay talaga. Oo. Kay yung Balatanay na, sir, bawat kanto na yan, pwede maka-standby yung jungkong nila at saka yung mga pambot. Madali lang sila mag-eskapo kung doon sila sa Balatanay. Kasi papunta sila doon sa area ng Pilas. Madali lang kasi may pambot na sila doon eh. Kaya ang ginagawa namin doon, hinuli namin lahat mga pambot doon. Yung pambot nila, hinuli namin. Ganun ba? Yung pagdating namin sa area ng Balatanay, ang sabi naman ni CEO na sundan natin yan din. Papunta ng Lampinigan. Nag-clear kami doon sa Lampinigan. Ang sabi naman doon sa mga tao rin na nagtatanong kami kung ano ba talaga yung mga tao, may napunta ba dito mga tao na nakabaril. Sabi naman ng mga tao, mayroon sir, kayo. Kami pang binalik. Kaya ang tindi itong mga tao to. Kahit man nakita nila, inday. Kahit man nakita nila, wala. So, hinakuha namin yung Lampinigan na yan. Piniclear namin kung totoo ba talagang wala. So, na-clear namin, sir. Si sir ng kasama ko, wala. Ang nakita lang namin doon, yung mga uniforme lang nila. Pero ang mga tao, wala. So, may nakapagsabi sa amin doon sa Lampinigan area, sigon sa salita ng tao na yan, papunta daw sila ng Pilas Island. Pilas Island, doon sila ay nag-standby daw para sa kay Ustad Basiri. Ngayon, ito naman si Ustad Basiri, ang kakaalam ko ito, sir, sabi ko, member din yan sa Eminalep at saka sa Abu Sayyaf. Kasi dalawang dala niya yan. Na pagdating namin doon sa area na yan, sa Lampinigan, sabi ni CEO, wido tayo kay ang pumasok ang ranger. So bumalik kami dito sa atong-atong. Doon sa atong-atong naman, may nakapagsabi, mga sibilyan na Christians. Tinanong namin, ma'am, sir, may nakita ba kayong mga tao dito nakabaril? Ang sabi naman ng mga sibilyan doon, wala po, hindi namin nakita. Kayo lang nakita namin na may nakabaril at saka naka-uniforme. Ayun pala ang mga tao, hinati nila yung mga tao. Diyan na sa atong-atong na yan. Pero nag-withdraw sila dito sa Baluatin area. Doon sa Baluatin na yan, doon kami nagsalubong naman, balik. Siguro mga 15 minutes, enkwentro kami doon. Sa loob ng 15 minutes, nakita namin yung mga kalaban. Pa-withdraw naman sila papunta ng Mayahay area. So doon sa Mayahay na area,
hindi na kami nakapagsalubong doon kasi hindi namin hinabol ang area doon sa Ranger at saka 10 IB. So, standby kami dito sa Balatan area kasi ang sabi naman doon sa taas, standby na lang kayo dito sa Balatanay para malaman natin kung saan sila ay pumasok at saan sila umalis o saan nila yung withdrawal nila. Ayun na, sinabi naman ni CEO, babalik tayo doon sa, sa Lumbang kasi baka nandoon sa Kapayawan naman ang mga tao na yan. Hindi ko alam kung nandoon ba sila. Pagdating namin sa Kapayawan, clear namin noon. Doon pala sila, naka-standby sa Kapayawan. Na ngayon, ang nauna sa amin, yung Ranger. Ranger na ang nakauna doon. Nauna silang naupakan sa mga Abu Sayyaf na yan. Sila ang unang nadali. Kami, nag-withdraw na kami dito pababa kasi maraming Ranger eh. Ang Ranger nag-operate. So, standby kami doon sa Kapayawan area, sa Crusher. Sa Crusher, pag dating ng gabi, doon na. Nakita ko na yung mga tao na hindi ko alam kung anong klaseng pagkatao na kasi naka-uniform na sila pero walang baril. Sabi naman ni CEO, huwag niyong galawin yan kasi wala ang baril. Mahirapan tayo niyan kung galawin natin yan. Steady lang kayo dyan. Di tagalan, pumutok na doon sa taas. Ang mga Ranger naman. So nag-support kami doon sa Ranger. Pagdating namin doon sa Kapayawan area na yan, pupukan na sila. So ang hinintay lang namin ang withdrawal nila. Saan sila mag-withdraw, doon kami maghintay. Nag-withdraw sila papunta ng Karo. Doon na. Kapupukan na kami sa Karo. 10 minutes siguro ang enkwentro namin doon sa Karo. So wala kami na-recover kasi malayo ang kalaban. Malayo ang kuha nila, ang gab sa amin. Na itong buhay na naranasan ko na napakahirap. Kahit man hirap, pero saya. Kasi namin ng mga tao na yan, na control namin yung mga tao na yan. Ang dahil sa mga 24SF. Ang 24SF talaga yung ay pinakamatibay dito sa Basilan. Kasi marami na naranasan kong mga sundalo na napunta dito. Marami ng unit na punta dito. Hindi katulad sa SF, 24SF at saka 4th Battalion. Ito na sila ngayon ang pinaka okay talaga yung pagdala nila sa mga tao, sa mga kapgo. Na katulad na sa akin na kapgo na bilang isang guide dito sa Basilan. Salamat po. Nagtitiwala rin ang SF Battalion o SF ng 4th Battalion. Nagtitiwala rin sa akin kung anong lakaran namin, yun pa rin. Ay kasama pa rin ako doon sa mga operation. Ganito po, bago ako naging kapgo, nag-CSDF ako noon. Ang hawak sa amin, 24SF. Hanggang ngayon, napunta rin ako dito sa pagkakapgo. Nakapgo ako. Kasama ko pa rin ang SF. Ang buhay sa SF ang pinakasarap at pinakamatinding laban. Kasi sila, i-proud ko talaga yung SF kasi ang SF naman, hindi mag-iwan sa tao na nangangailangan sa tulong at tinulungan talaga nila ang mga tao na hirap. So salamat naman ang SF, 24SF at saka 4th Battalion. Napaka-proud ko talaga mahal ko talaga yung SF kasi sa lahat ng unit na samahan ko, hindi katulad sa SF, napakabait at matindi. Tulong sa mga sibilyan nangailangan sa tulong. At salamat na po itong mga pagtulong nila. Sana naman hanggang kailanman maasahan namin mga sibilyan ngayon. Itong mga sibilyan noon naghihirap sila. Pero dahil sa SF, na proud kong SF at mahal kong SF kasi sila ang nakapagtulong dito sa Basilan. Lahat ng buot ng Basilan, ang SF talaga ang pinaka mabuhay at matinding laban. Kasi sila ang tumulong sa tao, hindi nila iwanan ang tao nagtulong sa kanila. So proud kong SF ang buhay ko. Sa buhay ko yan. Pero depende na sa inyo kung ano man ang isip niyo sa SF. Pero ang isip, sabi ko, sabihan ko ng isip, napakatinding laban. Mabait at
matulungin. Matulungin sila sa tao, maawain sa tao. So sana naman kayo ay sundan na yung saan ako ngayon nakapagtayo o nakapagsama sa SF o tinulungan kong SF kasi mahal yan, mahal namin ng SF. Kaya hindi lang dahil sa SF, ito ngayon siguro medyo alanganin na ang buhay natin. So salamat.